Actually, Nana, parang pwede pa nga, tsaka Aurora. Kaso yung Nana kasi Mimino tsaka Martis. These two heroes can actually deal with the Nana. Oo. So kung sabagay. magpipick sila ng Nana dito, medyo assassin yung gameplay mo. Hindi ka pwede basta-basta kumombo kahit saan. Oo. Kasi may dalawang sasalo from the side of Smart Omega. Pero pwede pa rin naman. Mm. Ang kailangan lang nila dito actually, yung poke. Kasi hindi pwede mang poke lang yung Joy. Ayan. Pero Nana pa rin talaga yung pinili nila. Nana. Kailangan lang medyo all-in sila if ever maghumanap ng i-burst dito yung RSG. And it's either gonna be the Martis or the Minotaur. Yeah. Better yung lineup do para sa akin ng Omega. Kanina parang ang dami ata nilang in-overthink nung nag-high-loss pick sila. Ngayon, sabi nila, let's make it simple. Wala na tayong adlib-adlib. Oo. Rektahan na lang. Early game up to late game. Meron silang physical, meron din silang Balance, magic. no? Sobrang Balance balance. damage. Oh. Mas magandang lineup at mas magandang execution ang ating aasahan para sa dalawang teams na ito. Masasabi natin na pwedeng may first game jitters para dito sa ating mga rookies. Oo. Pero feeling ko nakapag-adjust na yun. Kumbaga pag sa RD, 1G mo, pagpag lang, pangpagpag lang. 1G nyo, talo. Tapos pangalawang G nyo, talo ulit. O, di okay na. Charge na, no? Tulog, Yun na yun sampay. Yun na yun Yun, matik na yan, sampay. Mga sampayan moment. Yun na yun. Pero iba sa MPL kasi. Iba. Iba sa MPL. Kailangan mag-adjust ng mabilisan. Tanggap lang, tanggap. Tanggap lang. Walang nagcha-charge dito sa MPL kasi naka-charge na agad eh. Oo. Yung mga Infinix nila. Ayan na. Pang mabilisan. At bibilisan na natin para sa game number 2, RG Philippines and Smart Omega. Mas balancing hero, mas balancing lineup. Pero paano papaganahin to ng kabilang team? Tingin ko dito makikita ang puwersa ni Luis against the against the Barats. Hirap ang Arlot dyan no? Sobrang hirap na itong lane na to. Kumbaga, kailangan, patience sa future ka. Oo, patience ka dyan. Parang ang trabaho mo sa XP lane kapag Arnold ka katapat mo Barats, makapag-level 4. Kapag level 4 lang ako, happy na ako. Goods na ako. No, tsaka timing din no. Kailangan mong saktuhan na maliit itong si Iba. Hindi full stocks yung kanyang big guy na passive. So small guy. Small guy siya doon. Dapat small guy si Barats. Kaso ang problema kasi kapag XP laner ka Barats ka, matik yan full stocks yun Kasi may tatlong minion May wave na tatlong pwedeng pagstakan. Tapos may maliit pang may crab pa, May di ba? crab pa. Pwede ka pa mag-crammer dun sa gilid. Di ba? Ang dami mong pwedeng pagstakan. Yeah. Pero dito napapasok yung kailangan umariba ng Omega kasi kanina alam ng RSG yung win condition nila. Get that early game advantage, get that early game pick-offs. So this time may Martis ka. Gusto mo yung Martis, unli din. Yung passive, yung dashes. Snowball din kasi itong Martis di ba? So kapag nag-snowball yan, huwag ka mag-alala. Hanggang 5 lang naman yun 5 lang yung dash player niya. Limang procs lang. Ganun. Oo nga pala. 5 lang yung pwedeng box na ka nun 5 procs yun Pero pag nangyari yung 5 procs na yun, nyari ka. Oo, kasi savage yun. Matik yun. So tingnan natin kung magiging 5. Pwede rin 5 tapos 4 lang mapapatay niya, yung isa hindi niya maki-ES. Pwede. Tama. Ito na. Pero ito na, sinisimulan na nila ang unang turtle Level para 4 si sa Aqua. game number 2. Level 4, Aqua. Level 4 din si Luis. So pwede nilang Magpo-4 si Light. Ayan na. Okay. Level 4 yung Ruby. Meron siyang hatak dito. Okay, final sweep coming in. Silabas na yung combo with the Lord. At eto na nga ang SK. Sumusugod na ang mga sisiyo. Pero ginart-gert. This time, si Matt Demon namumula. Kite! Si Demon Kite ay nandun pa rin. May pagpawi. Grabe yung mga dash doon. Oo. Ang pogi nung dalawang team. Sa Smart Omega, yung final slash into flicker, kasunod doon yung pagbagsak ng bagong Lord, ay talagang nayanig yung mundo ng RSG. Pero si Demon Kite kasi, sabi niya, Nibor, trabaho ka ulit. Ikaw humila ng turtle. Oo nga Mamaya na ako. Grabe, no? Papakita lang ako para retry niya. Ang punat din ni Nibor doon, sinalo niya lahat. Yung final sweep, eternal guard, lahat. Pero nakangert-ngert na siya. Nakakain pa siya ng Malaki isa. na kasi siya eh. Big guy nga eh. Oo nga pala, big guy Nibor. Malaki na siya eh. And with that, na 1-1 pa nila. Nakabawi pa nga doon, no? Sabi ni Demon Guard, dapat cool, calm, and collected ka lang. Kahit makuha nila yung turtle, may bawi din naman tayo na isa. Pero maganda ang mga early items dito. Haskell, available na para kay West. Yeah, medyo magbabago na yung dynamics ng Golden Lane kasi hindi nag-matter kay Bruno kung tangkari ka man o hindi kasi na-sustain niya na yung lane. Ang magbabago lang dito is kapag nag-gank yung lane na yan, kapag may nangielam na ibang factor, pero malaki din yung focus sa may mid lane. Light! Mark to Minuan's Fury combo with Eternal Guard, Mini Lord. Demon Kite. Ato na nga sumisigaw ang barangay pero Demon Kite na naman nilabas ang beats of Demon Kite. Ito nga, ngert. Nibor Nibor with the missiles.
Pero si Nibor, zoning lang ang ginawa. Omega na makakapitas ng isa. Yeah. Ang bilis ng bawi doon ng RSG. Smart Omega, nakikita na natin no, yung prowess ng gantong klaseng lineup. May early game damage ka. Andun din yung yung deadly grasp na nakakainis para Oo. dito kay Ryle, di ba? Parang nakakawala ng posisyon if ever man, lalo na initiators, mostly ng mga heroes ng RSG. Sobrang nakaka-bad trip yun kapag nakita mo yung kamay tapos papunta sa'yo. yung umiikot yung hero mo. Sumasayaw din eh. Hindi lang enjoy yung sumasayaw sa RSG. Oh, uy! Kaso yung kay Vex sana kasi pag tinamaan ka, hindi mo na choice. Left right ka eh, no? Oo, left right ka eh. Nakaka-bad trip talaga yon yung Eternal Guard na yun. Gold lane. Op. Meanwhile, in the gold lane, may West. tatlo na nandito yung Nana. Yun lang hinasklosan, boss. Nilabas yung Molina, pero si Matt ngayon, this time, may kukuha ng libreng turtle. Focus lang eh. Tatlo. Sabi ni Wes dito, oy, tatlo dito, pre. Unahin nyo na kagad yung turtle na yan. And maganda ito para sa Smart Omega. Binanggit natin to during the drafting stage, yung combo ng Joy tsaka ng carry / Claude, pero dahil hawak nila yung carry, late game pa talaga lalabas yung spike ng RSG. So it's a good choice for RSG na binibigyan nila tong small skirmishes na to towards Omega. Like in turtle, hindi nila pinipilit kasi kinukuha nila yung trade sa gold lane. This speaks experience. Alam nila kapag talo sila sa turtle, puntahan na lang natin yung opposite side kasi most likely walang tao doon. Pero ang ganda rin ng heads up play ng Smart Omega. Hindi full commitment yung turtle. Kumbaga si Matt lang nandun, naka-cover din sa gold lane. Ashura Saura mula kay Matt. Matt setting up the kill. At makakakuha siya ng isa. May apat pa. Pwede Kaya ba? pa apat. Pwede pa nga actually humabol dito. Pwede ba? Kaya pa apat. Pwede ba? Pero wala na. Malayo sa... Nasa baba kasi Nasa si, baba, nasa okay. baba si Nibor. Ayan, narinig ata tayo. Sabi kasi ni Matt, nababatrip siya eh. Pwede bang pindutin eh? Kaya pa eh, no? Minsan kapag Martis ka, pag nagawa mo yun, imposible hindi mo pindutin eh. Iisa ka pa eh, no? Iisa ka pa Alam mo, eh. ito, burrito, alam mo yan. Kapag matis ka, di ba, dapat may trigger discipline ka. Oo. Kasi yung mga skills niyan, pag pinindot mo na one time, pwede ba pindutin lahat ulit eh? Lahat ng Martis user ganyan eh. Yung na-proc mo yung passive, sayang eh. Pindutin mo sayang dash to eh. Tapos walang tao. Oo, walang tao, pwede ano na. ba naman yan? At least napindot. Kung pwede nga sa Torre, ipipindot mo Pwede, lang. no? Kahit nga sa bush na lang eh, basta mapindot mo lang eh. No? Sayang kasi. Grabe. Lumulobo na rin paunti-unti ang kalamangan ng Smart Omega dito. Yeah. Pero maaga pa 6 minutes pa lang. Imagine mo, napakarami ng mga clash. Napakarami ng mga skirmishes. Pero nasa 6-minute mark pa lang pala tayo ng game na to. Ingay. Ano na nangyari pala? Kailangan pa mag-ramp up ng Smart Omega pagdating sa pressure kasi again, parating tayo doon sa window na hinaharap ng RSG. Pagdating ng late game, dito mo makikita activated yung tatlong heroes nila. Yung Joy, yung Carry, pati na rin yung Nana. Kahapon, nakita na natin may mga, actually hindi nga lang kahapon eh, for the past few weeks, nakita natin itong Nana na to. Short din ako sa RG nyo, nakikita nyo to, nang one shot to sa late game. Bad bits yan, nung January na in-update yan, yung lahat nagiging dagana. Oo. Sana mahal kayo ng mga kaibigan Na nyo. AOE na yung voodoo eh. So, nako, Diyos ko. Tingnan natin. This is what? The third lord? The turtle? The third turtle? Of the game. Okay, hawak to ng RSG. Sumisilip lamang si Matt. Light ay nandun din. Nilabas sila. I'm offended coming out from light. Nandito na, Demon Kite. Pin-up yung electrifying beats. Demon Kite will take the last hit. Lusot ang RSG dito at least kahit paano may pambawas. Pero hindi, babawasan natin si Nibor. Final sweep. Kalahati ang board ni Nibor dito. Out para kay Matt. Demon Kite ngayon. Titake lang muna yung cabbage. As Omega will hold on. Grabe, tumatrabaho pala si West doon sa may bandang ibaba. East side naman daw, east side. Tapos sa west side eh. Bantay sarado East side din naman siya ni Mark dito eh. Ang nag-ano na sila eh. Yeah. Nagduduwo-duwo na sila sa bawat lanes na pupuntahan nila eh. Ito yung dito mo mararamdaman na yung dalawang team. Kinukuha lang nila yung mga gusto nila. Smart Omega, hindi sila masyado nagpipilitin ng clash kasi hindi rin naman binibigay yon ng RSG. 7 minutes in, 8 minutes in, 3-1 lang yung score ng ating game. Pero again, may threat pa rin coming out from RSG na parating pa lang sila doon sa window nila na kung saan hahanapin mo talaga yung Joy tsaka Carry kasi kapag hindi, nakakatakot lumabas sa mapa for Smart Omega. Pero actually, gusto ko lang i-bring up dito, no? Ang tanong kasi dito for RSG is magiging enough ba yung damage ni Demon Kite? Kasi yung Carry for sure, pati yung Nana. Pero si Demon Kite kasi dito, typically kapag nakakita ka ng Joy Jungle, naka-Impure Rage or Lethal Ignition. This time around, naka-Quantum Charge.
yung Joy. Oo nga, no? Mas dinagdagan niya yung sustain tsaka yung ano, no? Mobility. bilis. Mobility, Oo. oo. So yun lang yung question dito. Maganda naman to versus Martis kasi mas mabilis ka makakalabas doon sa range. And ang napakadali i-proc nung yung mga sayo kasi abot na abot mo lahat ng pwede muntasyan. Pero laging ang concern for Joy is kapag pumasok ka, enough ba yung damage mo to burst down the targets? Eh, siguro kasi kaya nga siya Demon, kahit gusto niya I-kite lang. mas mabilis siya mag-kite. Ay, ganun ba yun? Oo, yun. Sabi ni eh. Yun na tayo talaga. Sabi eh. ni eh. Kasi lalo na pag gusto mo yung pindot na pindot ka sa dash eh. di ba? Ay, oo. Tama May ka chance na naman. ganun nga. Yeah. Pero Kasi- nag-make sense talaga yung sinabi ni Midnight. Enough pa yung damage. Minsan kasi bitin eh. Di ba? Oo. Pag nag-dash ka, bitin eh. Sabi ni Demon Kite, dapat. Lalo na yung mga pindot na pindot. Oo. diba? Dapat pag nang-kite ako dito, pang Demon. Yeah. Oy, speaking of bitin, na-nerf din pala itong, tawag dito, itong hero ni Ryle na si Vexana. Vexana, si Vex. Doon napaikli ng konti. Konting-konti lang Ano naman. lang, yung projectile speed lang. Hindi naman umikli yung range. Ang bagal lang nung kamay. Mabagal. Pero di kasi ramdam eh. Bad beats pa Ganun rin. pa din eh. Hindi naman nabawasan yung feelings ko pag nakikita ko yung kamay. Ganun pa din naman eh. Pag kumombo kasi yung passive niyan dun sa lahat ng skill, yun na eh. Alam mo yung nangangati ka. Ang sarap kamutin yan eh. Pag natamahan ka ng mga skill dyan, Vexana, parang ang sarap kamutin eh. Uy, pero Diba? speaking of kamot Okay. Hindi na kinakamot, pero si Light. Okay, walang final sweep nilaban na ngayon. I'm offended coming in. Sabay, bang, Oh my goodness, Light. Nikosei, doon sa panang gilid, pero Lord lang pala, mini-Lord lang pala, binanat na niya. Actually, dalawa na nawala. Oh no! Sa sobrang ganda ng setup na ginawa ni Light na na-preheat lahat. 3-3, sabay may kasama pang Lord para sa Raiders. Ang sakit ng Pro Smart Omega. Actually, sila yung nagsimula ng engage na yun. Nag-attempt ng flicker final slash play. Oo. Si Luis. Kaso na-open si Light eh. Sabi niya, Bumawi. Ba't mo ko hinawi? Hinila niya yun. Barangay eh. At semi-kalbo na kasi si Light ngayon eh. Wala nang kakawiin. Oo, kaya na-counter go niya. New hair, new me. New me, dati ako yung nauuna, ngayon ikaw ang mauna. Grabe yung ginawa dito ng RSG. And mahirap ito para sa Smart Omega kasi alam natin, itong composition ng RSG, gusto nila na magkakadikit at magkakasama-sama. At kapag didepensa ang Smart Omega, may tendency talaga magsama-sama ito. Ay, naku, sayang yung ultimate play ni Luis dun eh. Yung slash? Instant replay worthy na sana yun. Kaso si Light lang tinamaan eh. Kaso si Light lang nga yung tinamaan. Yan. Doon sila na Eagles, mga kaibigan. At saka ang kati kasi, pag I'm offended ka ng 5, instant muli na smooch kayo sa mukha. Oh, please. Diba? Tsaka yung Molinas Blitz. Automatic yun eh. Lapag kagad kung lapag yun. Pero level 1 Lord pa lang naman. Yeah, So, madedepend kaya pa. Pero again may 2.6k gold lead na ang RSG. Labang na sila pagdating sa resources, sa map control. And remember, also keep in mind na late game yung kanilang lineup. Yeah, look at the discipline. Right after bumasag dun sa may bandang itaas, atras sila, liko sila dito sa may bandang ibaba. At talagang minamaximize nila yung lead na nahawakan nila. Hindi lang yung gold kundi yung map din na ngayon ay lamang na lamang ang RSG. Yeah, actually sobrang lupit ni West. He's keeping up with the farm na meron si Kari dito. Even though buong game si Kusei nagpa-farm lang din talaga for the late game of Kari. Pero majority nung gold lead ng RSG is distributed to 2 key players. Yung Joy at yung Nana. And these 2 players, yung again, sinisignify natin kanina yung importance ng late game aspect ng kanilang lineup kasi ito yung mga papatay sa heroes ng Smart Omega. Yeah. I do feel na itong Omega, kailangan lang nila ng one big sweep combo. Kasi still, this is a Vexana. Tingnan mo, siya pa rin ang pinaka-okay dito sa kanilang group. Tsaka yung damage pa rin ng curse. Masakit pa rin Oo, eh. Makati yun eh. Oo. Respect yun. Ang layo kasi nung range nun eh. Pwede mo Oo. talaga i-poke, tapos ang baba pa ng cooldown. And I think yun yung reason bakit kaya pa ng Smart Omega na lumaban dito. Pero siguro dito natin mararamdaman yung nerf kay Vexana, no? Kasi yung projectile speed, nagmamatter siya versus mobile heroes. Oo And kapag nga. tinignan mo yung heroes ng RSG, may isang medyo gustong saluhin yung Molina, yung Barats. Oo. Pero nandyan din kasi yung target ng Vexana na si Kari at pati si Joy. Yeah. Kaso ang problema, ang bibilis kasing gumalaw. Oh. Yeah. So dapat kung ikaw si Ryle, mas dodoblein mo yung bilis mo. Ganun. Oh, yeah. Tingnan mo yung itemization dito ni Aqua. Maximum magical penetration. Yeah. Genius 1, Divine Glaive. Talagang tunaw ka rito eh. Oh, parehas yung mga mages natin dito. Pag nalapagan ka nung Molina, pwede ka magtimpla ng kape. Oo. Altab ka muna. Oo. Oy, pero buhay na yung Luminous na Lord at plano ng RSG na lapitan ito. Pero gusto ko yung ginagawa ng RSG. Pumipwesto na sila doon sa mga posibleng entrance ng Smart Omega dito. At si Matt, hindi rin siya basta-basta nagpapakita. Alam din nila na may nag-aabang sa kanila in a way doon sa mga bushes. Pero ito na nga,
Okay. Light. Tingnan natin Oh, na laban dito. Luis! Final sweep na tanamaan ng dalawa, tatlo. Abang Eternal Guard na doon. Pero ito Demon na Kite. electrifying beats ni Demon Kite. Sabay mga Mark. knockups na gagawin. Mark, minuwans Fury. Nagpanakap na ni Lord. But the Matt will take down one with the decimation. Matt, Pulado Mortal calling out. Habang si Wes, gumago lang with the volleyballs. At ngayon, si Demon Kite asa man ng Gedli. Pulado, ang nana. At ayun, Swinip. Oh. Ladies and gentlemen, Omega will take 3 heroes down. Oh my gosh, tatlo ang bagsak doon! Libreng Lord para sa bagong barangay! Ganda ng bawi ng Smart Omega, pero ano ba nangyari doon, Midnight? Napakalupit nung swipe right ni Luis dito. Huli tatlo. And after nun, nag-disengage ang RSG. Nagamit nila yung kanilang mga ultimates na burn na basically yung teamfight presence ng RSG. And after nun, even though sabihin natin may carry pa rin naman, pero tinamaan ni si Kusei ng mga pokes na nanggaling mula sa Smart Omega and yung re-engage Yeah. ni Mark. Sabi niya, hindi na ako pwede tumahimik dito. Kailangan ko nang gamitin yung Minowan's yung ultimate ni Minowan's Fury. Minowan's Fury with the flicker para maabot niya yung backline ng RSG. Kaya naman hindi sila nakapag-re-engage Yeah. for the side of the Raiders habang lumilipad yung mga bola mula kay West. Ito na yung perfect opportunity ng Omega to get something kasi finally ay naitabla nila yung gold. Ayun, tablan-tabla na nga talaga. Kailangan ma-utilize nila yung Lord na to as much as possible. Ito na yung Lord, dadamba na dun sa may ibabang tore. Andun din yung mga pag-zone nila dito. Retry na gamit. Oh! Papasok na nga ata ang Smart Omega! Eternal Lord! Guard! Ito na ba ang final fight for the barangay? 1-1 ang magiging score para sa game.